pagmamaliit o pagmamataas. Sige po, Ustad, sige po, Ustad, pwede na po kayo mag-umpisa. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum man manittaba al-huda. Papuri ay nauko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo'y pumupuri sa Kanya, nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Tunay na sino man ang Kanyang patnubayan, ay walang sino man ang makapagliligaw. Ngunit sino man ang Kanyang iligaw, ay walang sino man ang makapagbigay ng patnubay. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, kapayapaan po sa lahat ng mga susunod sa patnubay. Sa araw na ito ay dumating na naman tayo sa ating weekly na pag-aaral, pangangalap ng mga kaalaman hinggil sa aral ng pananampalatayang Islam. Gayon din sa ating mga kapatid na patuloy na nagsasaliksik ng aral ng pananampalatayang Islam, ay tunay na kayo ay pinagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, sapagkat sino man ang tumahak sa landas ng paghanap ng kaalaman, ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay gagawin sa kanyang madali ang pagpasok sa paraiso. So lahat tayo ay naghangad ng tahanan sa paraiso. Kaya tayo ay manatili sa pagsasaliksik, sa pangangalap ng kaalaman, at sa ating pangangalap ng kaalaman ay huwag nating kalimutan, hingin natin ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat tayo ay mga Muslim, ikaw man ay Muslim na yumakap sa Islam, o ikaw man ay Muslim na ipinanganak na ang iyong mga magulang ay mga Muslim na, so tayo ay humingi pa rin ng gabay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung gabay na ito ay nasa loob na ng pananampalatayang Islam, sapagkat ay ang ating buhay sa mundong ito o ang pagiging isang Muslim ay hindi nagtatapos sa pagtawag na ikaw ay Muslim lamang, kundi kailangan hingin natin ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala na itinuro din sa atin ng ating Panginoong Diyos na si Allah, na wika niya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. O Allah, gabayan mo kami sa pananampalatayang Islam sa iyong relihiyon pagkatapos mo kaming gabayan. So hinihingi pa rin natin ang gabay kay Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkatapos niya tayong gabayan na maging Muslim, ay tayo ay tinuruan din ni Allah na humingi pa rin tayo ng gabay. Sapagkat hindi ibig sabihin na ikaw ay Muslim na, ay sitting pretty ka na lamang, or hindi ka na mag-aaral, hindi mo na daragdagan ang kaalaman mo, at hindi mo na isasagawa ang mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, so maaring ikaw ay mailigaw pa. Tandaan po natin na ang mundong ito ay hindi pa nagtatapos sa buhay mo hanggat ikaw ay nandirito pa sa mundong ibabaw.
Kaya ang ating paksa ay patungkol sa tinatawag na Al-Kibir. So ano ba ang Al-Kibir? Ano ba ang Kibir? Ito ang dapat natin pakatandaan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sapagkat ang unang kasalanan, ang pinakaunang kasalanan na kung saan ay nagawa nung unang pagkalika ng mga nilalang, ang unang kasalanan na nagagawa ng isang tao ay ang kanyang pagiging isang arrogante o arrogance, kanyang pagmamataas at ang kanyang pagtanggi at pagmamaliit. Ibig sabihin ng Al-Kibir, ito ay sa wikang Arabic, winika na ibinigyan ng kahulugan, Al-Kibir, Batarul Haq, wa Gamtun Nas. Ang ibig sabihin ng Kibir, pagtanggi sa katotohanan at pagmamaliit sa tao. So pakatandaan natin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, na ang Kibir pala, yung Kibir na kung saan meron sa isang taong nagmamataas, na kapag ang Kibir na ito ay pinabayaan mo at umabuso sa iyong sarili, na ang ibig sabihin nito, pagtanggi sa katotohanan, ito'y pantukoy sa tao, hindi lamang Muslim, panglahatan ito. Pagtanggi sa katotohanan, pinaliwanag na sa kanya ang katotohanan, alam niya ang katotohanan, ngunit pinipilit pa rin niyang tanggihan ito. Kaya ito ang kahulugan ng Kibir, na pagtanggi sa katotohanan, bagamat alam niyang katotohanan. Wagamtun nas. At ito naman ang pangalawa, ay minamalit niya ang tao. So, kanino nagsimula ang pangmamaliit na ito? Kaya sinabi ng mga scholar na ang gawain na ito o ang o ang mga may pakana nito o ang nagpasimula ng pagmamaliit na ito at pagtanggi sa katotohanan, ito ay nagsimula kay Satanas o kay Iblis, na kung saan si Iblis ay nagpasimula ng pagtanggi sa katotohanan. Alam niya ang katotohanan na si Allah lamang ang may karapatan. Si Allah lamang ang nakakaalam ng anumang kabutihan, pero tinanggihan niya ang katotohanan at minalit niya ang tao. Kaya itong palatandaan na ito ay dapat maging aral sa atin, na huwag nating gayahin ang nilikha na ito, na kung saan siya ang nagpasimula ng pagtanggi sa katotohanan at pagmamalit sa tao. Winika sa isang ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maalala natin kung paano niya tinanggihan ang katotohanan at minalit niya ang tao. Ang sabi niya rito, sinabihan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Allah, Qala ma mana'aka alla tasjuda idha amartuka. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Satanas, kay Iblis, ano ang pumipigil sa iyo o humahadlang sa iyo, o Satanas o Iblis, upang ikaw ay hindi magpatirapa? So inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ating Panginoong Diyos nung panahon na nilikha si Adan, ang unang tao, at pagkatapos likhain ni Allah, inutusan niya ang mga anghel at ang jin na magpatirapa. Ngunit si Satanas ay tumangging magpatirapa.
Kaya siya tinanong ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ayaw mong sumunod at ayaw mong magpatira pa? Ano ang humahadlang sa'yo? Ano ang pumipigil sa'yo? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang ikaw ay aking pag-utusan. Sumagot po si Satanas, si Iblis, na ang sabi niya, Qala, ana khairun minhu, wa khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. So sinabi ni Satanas, si Iblis ay nagsabi, ako ay higit na mabuti kaysa sa tao, sapagkat ako'y nilikha nyo mula sa apoy, at yung tao ay niyong nilikha mula sa malagkit na putik. So nagmayabang si Satanas, nagmayabang siya na siya ay mas mainam kaysa tao. Minaliit niya yung tao. Sinuway niya si Allah, na katotohanan si Allah ang may likha sa kanya sa lahat ng mga bagay. Dahil doon sa pagmamataas niya, sa pagmamayabang niya, sa pagiging arogante niya, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ano ang kanyang napala? Qala fa'bit minha wa may yakunu laka an takabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Winika ni Allah, lumayas ka Satanas mula rito sa paraiso. Hindi nararapat sa iyo na ikaw ay maging palalo, mapagmataas, sapagkat ikaw ay katotohanan kabilang sa mga winalan ng karangalan. So yun ang napala ng isang nilalang na tumanggi sa katotohanan at minamaliit ang tao. So ibig sabihin mga kapatid sa panampalatayang Islam, hindi lamang ito patungkol kay Satanas, kundi ito ay isang pag-uugali na hindi dapat maging ugali ng isang tunay na nanampalataya, naniniwala sa kanyang Panginoong Diyos na si Allah. Na itong uri ng pag-uugali na kapag tayo ay pinalalahanan sa aral ng pananampalatayang Islam, ay hindi natin dapat natanggihan ang katotohanan. Kung ano ang katotohanan, dapat yun ang umiral. At huwag nating maliitin ang ating kapwa-tao dahil sa kanyang katangian o anumang kakulangan niya o anumang hindi mo nagustuhan sa kanya. Sapagkat ang kibir ay isang bagay na kung saan na kapag ito ay mayroong tinatawag na ang pagiging arogante. Sabi nga ng Ibnul Qayyim rahimahullah, ang isa sa mga scholar ng unang kapanahunan, si Ibnul Qayyim rahimahullah, nasabi niya ang pinaka delikadong bagay na kung saan nang si Allah ay likain niya nang ipadala niya ang Quran sa atin, ang ayaw tumanggap o ang kumakalaban dito ay yaong mga nag-imbento ng mga Diyos-Diyosan, ng mga pagtatambal at ng pagiging isang arrogance. Yung pagiging arrogance niya, yung pagkakaroon niya ng malaking pagtanggi sa katotohanan sa kanyang puso, may mga taong ganito na kung saan hindi lamang ito dahil si Satanas, kundi si Satanas gusto niyang i-implement. Ito ang dahilan Si Satanas gusto niyang i-implement ang kanyang pag-ugali sa tao upang ang tao ay makasama niya na maitakwil. Sapagkat tinakwil siya ni Allah, si Satanas, tinanggalan siya ng habag ni Allah, nang dahil doon sa pagtanggal ni Allah ng kanyang habag kay Satanas, kay Iblis, dahil sa kanyang pagmamataas at pagtanggi sa katotohanan at pagmamaliit sa nilikha ni Allah,
siya ay pinalayas sa paraiso. Ibig sabihin, hindi siya kaawaan, hindi siya kaabagan, hindi siya kailanman makakapasok sa paraiso. Si Satanas, alam niya na yun ang nangyari sa kanya. Alam na alam niya. Pero dahil nga sa kanyang hindi niya matanggap na mas pinili, mas binigyan ng karangalan ang tao, kaya ang nais niya, upang ang tao ay bumagsak sa katotohanan, mawala sa katotohanan, maligaw siya, ay kanyang itinuturo, ipinapasok sa utak, sa isip ng tao at sa puso ng tao ang kibir, ang pagiging arogante, ang pagmamataas, ang pagiging mayabang. May mga ganitong tao na kung saan na mapapansin na kahit na siya'y nanampalataya, may mga ganito maring matukso. Kahit Muslim ay maring matukso sa tinatawag na uri ng kibir na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na nakakatakot na kapag ang isang tao ay magkaroon ng ganitong ugali, na ugali ni Satanas, na kung saan ay siya ay sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Opo. At pangalawa, ang kibir ay hindi lamang sa mga tinatawag na mga hindi Muslim, kundi ito'y maaaring magawa rin ng Muslim. Yung pagmamataas, yung kibir na kung saan ay ang unang kahulugan ay pagtanggi sa katotohanan, yung mga hindi Muslim na alam nila na tama ang katuruan ng Islam at nasa likas na kanilang pangsariling pakiramdam at pagkalika na katotohanan ang Islam, ang paniniwala sa pananampalatayang Islam, pero kanilang tinanggihan ang katotohanan, sila'y nagmataas. So, ito ang isang uri ng tinatawag na pagmamataas, pagtanggi, na kung saan ay walang kapatawaran kapag sila ay namatay o inabutan ng kamatayan, at ipinagbabawal sa kanila ni Allah ang paraiso. Ipinagbabawal sa kanilang paraiso. Winika ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ayusrika bihi, katotohanan silang mga nagtambal, haramallahu alaihi jannah, ay ipinagbabawal ko sa kanila ang paraiso. So, ito yung una, yung pagtanggi sa katotohanan. So, tinanggihan nila ang katotohanan na alam nila na ang Diyos ay nag-iisa lamang at ito ay walang katulad, walang kagaya. Pero tinanggihan nila ang katotohanan ng katuruan ng Islam. Ito yung unang kasalanan na kung saan ay pagtanggi sa katotohanan, na siyang sumira sa pagkatao ng tao kapag ang kibir na ito na merong dalawang uri, na kapag meron ang tao, ito ang ikakasira niya. Pangalawa ay ang pagmamaliit sa kapwa-tao. Minamalit mo siya, hindi mo matanggap ang kanyang kung anong meron siya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya't pangambahan natin ang pagkakaroon ng kibir, sapagkat winika rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi na, la yadkhulul jannah. So, hindi makakapasok sa paraiso. La yadkhulul jannah ahadan bi kalbi mitkala darratin min kibir. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabi, hindi makakapasok sa paraiso. La yadkhulul jannah ahadan, ang isa man sa inyo. Kung meron kayo sa inyong puso, sa loob ng puso ng tao, kasi ang puso ang imbakan ng lahat. Maging ang anumang tinatago mo na kabutihan o kasamaan, pagtanggi, pagsunod, pagmamalaki, lahat ng bagay, pagiging matatakutin, mapagtiis,
So, sa puso lahat yan nakapondo, o doon siya tinatawag, ito yung lagayan ng ito yung tinatawag na bodega, lagayan ng mga bagay sa loob ng puso ng tao. Ito yung tinatawag na mustauda. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, na kapag ang isang tao, sabi ni Propeta Muhammad SAW, merong kasing liit ng atom, yung pinakamaliit na bagay na napakaliit na, pero napakagaan pa. Napakaliit na nga, napakagaan pa. Kapag meron ka sa puso na ito na pagiging arogante, pagtanggi sa katotohanan, at pagmamaliit sa kapwa-tao, minaliit mo ang tao, kumbaga ay mas kinikilala mo ang sarili mo, para bang tinataas mo ang sarili mo. Yung sarili mo, kinumpara mo sa iba, at sinabi mo, mas mainam ka kaysa sa kanya. Or, nawalan ka ng galang sa kapwa-tao mo, na ang tingin mo ay mas mainam ka sa kanya, ay isang nakakatakot na bagay, na kapag merong kang tinatawag na maliit na kasing liit ng atom ng kibir, ng pagiging mapagmataas, ng pagiging arrogante o arrogance, yaong minamaliit mo ang iyong kapwa-tao, tunay na ito ay nakakatakot, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sapagkat winika mismo ni Propeta Muhammad SAW na hindi makakapasok sa paraiso. Sino ang hindi makakapasok sa paraiso? Ang isa sa inyo na kapag merong kasing liit ng atong mitkala darratin min kibir, na maliit na bagay na kibir, pagmamataas, pagmamayabang, pagtanggi sa katotohanan, pagmamaliit sa tao, ay hindi ka makakapasok sa paraiso. So kung ikaw ay may ganung uri ng pag-ugali, bagamat ikaw ay Muslim, ay hindi ka makakapasok sa paraiso, nang ibig sabihin, papasok ka muna sa impyerno. Sa impyerno ka papasok at paparusahan hanggat hindi natatanggal dahil doon sa kasalanang may kasing liit na atom na pagmamayabang mo sa sarili mo at hindi ka marunong magpakumbaba, ay tunay na ikaw ay papasok sa impyerno. Doon ikaw ipaparusahan bago ka ilalabas patungo sa paraiso. Sapagkat iba naman ang pagtanggi sa katotohanan na hindi siya Muslim. Yung hindi Muslim at tinanggihan ang katotohanan, ipapasok siya sa impyerno, paparusahan siya ni Allah. So, ang hindi Muslim na nagtatambal sa kanya, kailanman ay hindi makakalaya, hindi makakalabas sa impyerno. Dahil ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pagiging arogante, ang pagtanggi sa katotohanan, ay talagang tinanggihan niya. Hindi katulad ng Muslim na may pag-asa, pero ang ibig nating sabihin dito, kahit maliit na pagmamataas, pagiging mayabang o arrogante naman tawag sa wikang Tagalog, dapat tanggalin natin ito. Huwag mong isipin na makakalabas ka rin sa impyerno kahit nga split second. Kahit isang saglit sa loob ng impyerno, ay kung alam mo lamang kung paano nasaktan o napakatindi ang sakit na mararamdaman ng isang taong ipapasok sa loob ng impyerno, sinabi ni Propeta Muhammad SAW nang kanyang ipaliwanag ang isang taong masarap ang kanyang pamumuhay sa mundo, napaka-abundance ng kanyang buhay sa mundo, pero nang siya ay subukan na ilublob sa apoy ng impyerno ng isang saglit lamang, kisap mata lamang, at nang siya'y iahon, tinanong siya kung gaano kasarap ang buhay sa mundo. Ang sabi niya, napakahirap ng kanyang buhay sa mundo. So nakalimutan niya ang masarap na buhay sa mundo na kanyang tinamasa nang maranasan niyang malublob sa impyerno ng kisap mata lamang. Kaya sino ka para magsabing, okay lang, Muslim ako,
Kaya pabayaan ko na lang aking sarili, hindi ko na alamin ang kung ano ba ang kibir, ano ba ang pagmamataas o pagmamalit sa kapwa, o ang pagiging mapagmataas ko sa aking sarili, o mataas ang tingin ko sa aking sarili. Nandun ang pagiging mayabang ko. Kasi may mga taong ganito. Hindi niya tinitingnan niya ang sarili niya, pinapantay niya sa ibang tao. Pinapantay niya sa mga taong hindi naman siya katulad ng mga tao. May mga tao na kung saan talaga gifted talaga. Gifted na mga tao na kung saan ay halimbawa may mga tao na nagagawa niya yung bagay na hindi mo nagagawa. Gusto mong gumaya pero hindi mo magagaya, pinipilit mo ang sarili mo. Isang uri ng kayabangan o na gusto mong itaas ang sarili mo na hindi naman nararapat. May mga ganong tao. Kaya, dahil gusto mong maliitin ang iba, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, katulad ni Firaun, mga kapatid sa panampalatayang Islam, na si Firaun ay isa sa mga nagmataas. Nung siya utusan ni Musa alayhisalam, inutusan si Musa alayhisalam ni Allah subhanahu wa ta'ala na pumunta kay Firaun sapagkat siya ay nagmataas. Idhab ila Firaun, sinabihan siya ni Allah, si Musa alayhisalam, sapagkat si Firaun ay nagmataas, tumanggi. Pero mga kapatid sa panampalatayang Islam, nang puntahan niya ito ay lalong nagmayabang at nagmataas si Firaun, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, katotohanan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kailanman ay hindi niya minamahal ang sino mang nagmamataas. Innahu la yuhibbul sabi niya, mustakbirina. Katotohanan, si Allah ay hindi nagmamahal sa kanilang mga arugante o mapagmataas. Kaya sa panahon natin ngayon, kailangan matuto tayong magpakumbaba, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ikaw man ay lalong-lalo na ang mga maalam sa panampalatayang Islam ay dapat na maging mapagkumbaba, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika na sabi niya sa mga mapagmataas. Tandaan po natin ang sinabi ni Allah sa malalhating Quran sa mga taong mapagmataas. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa malalhating Quran? Ito po ay pakinggan natin ng maayos. Sabi niya, innal ladina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai la yadkhulul janna hatta ya'lijul jamala fis sammil qiyad wa kadhalika nadzul mujrimin. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, mga kapatid sa panampalatayang Islam, bakit ito ang ating paksa, ang al-khibir. Ang pagmamataas na ang ibig sabihin, pagtanggi sa katotohanan at pagmamalit sa tao. So ito yung isa sa mga makakamit ng taong tumanggi sa katotohanan. Sinabi ni Allah, katotohanan, silang nagpapasinungaling sa aming mga tanda, tinanggihan nila ang katotohanan na mga aral at nagtuturing sa mga ito ng may pagmamataas, kapalaluan, pagiging arogante. Tinanggihan nila ang katotohanan, nagmayabang sila, nagmataas. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanila ang mga tarangkahan ng langit. Ibig sabihin, ang langit ay may mga pintuan na kung saan ang pintuan na yon sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi bubuksan sa kanila. Isa sa mga paliwanag, ang mga biyaya. Ang mga biyaya
na kung saan ay dapat ipagkaloob sa iyo ay hindi ka pagkakalooban ng biyaya mula sa kalangitan dahil sa iyong pagtanggi sa katotohanan at dahil sa iyong pagmamaliit sa kapwa-tao. At ang pintuan, ang mga pintuan sa kalangitan ay isasara sa mga taong arogante, mga taong tumanggi sa katotohanan at nagmamaliit sa kapwa-tao. Pangalawa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala yadkulul jannah. At hindi kayo makakapasok sa paraiso. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat binigyan ang isang taong arogante, may kibir sa kanyang puso. Ang sabi ni Allah, hindi kayo makakapasok sa paraiso. Ngunit maari kayong makapasok sa paraiso kapag ang isang kamelyo ay makapasok. Itong hamon po sa mga taong mapagmataas, mga tumanggi sa katotohanan at nagmamaliit sa mga bagay-bagay sa kapwa-tao, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang kamelyo ay makapasok sa butas ng karayom, napakabigat mga kapatid, kung ang kamelyo ay makapasok sa butas ng karayom, ang ibig sabihin, maaari kayong makapasok sa paraiso kapag nagawa niyong may pasok ang kamelyo mula sa butas ng karayom. Yan ang winika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag naglagos, dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom, na lubhang imposibleng magawa ng kahit sino, sa ganito namin binabayaran ang mga kriminal ang mapagsamba sa Diyos-Diyosan. So yun po ay mababasa natin sa Suratul A'raf, verse 40 ng Quran, na winika mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf, ang mga taong nagmayabang, ang mga taong nagmataas, ang mga taong tumanggi sa katotohanan at nagmaliit sa kapwa-tao, ay hindi bubuksan sa inyo ang pintuan ng kalangitan at hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi makadaan sa butas ng karayom, hanggat hindi makalagos ang kamelyo. Alam naman natin ang kamelyo, ang litlit ng butas ng karayom. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating puso ay imbakan ng mga bagay-bagay na maring ikasawi ng tao kapag siya ay meron nito. Ngayon po ay buwan ng Ramadan. Pakatandaan natin, ngayon ay buwan ng Ramadan. Buwan na kung saan ang buwan na ito ay tayo po ay pinapractice dito sa buwan ng Ramadan, na kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa panampalatayang Islam, na napakatandaan natin na ang sabi niya, o kayong mga nanampalataya, pinapaalalahanan tayo, inobliga ko sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pag-obliga ko na inutusan ko na gawin ng mga naunang henerasyon ng tao. Ay ibig sabihin, gawin din natin na ito, iobliga natin sa ating sarili ang pag-ayuno. Upang ano? Upang magkaroon tayo ng mataas na immune system, malakas na immune system, upang tayo maging matalino, upang tayo ay yumaman, gumandang lalaki, gumandang babae. Yung ba, kaya tayo inutusan ni Allah na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan? Hindi po mga kapatid, la'allakum, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, upang kayo'y magkaroon ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tattakun. So, dito sa buwan ng Ramadan, pag meron kang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, dito mapapractice mo, tinuturuan tayo na magpakumbaba. Yung pagmamayabang natin sa pag-inom ng kung ano-ano, walang nanggalang sa mga inumin, dito tinuturuan tayong magpakumbaba.
mga pagkain na nasasayang, mga pagkain na pinagyayabang natin, hindi na natin napapansin ang mga mahirap, ang mga miskin at mga pukara. Kaya dito tinuturuan tayong magpakumbaba, marunong mag-share ng ating mga yaman sa ating kapwa-tao. Tinuruan tayong mapagkumbaba. Mga pagnanasa ng ating syahwat mula sa ating puso ay pinipigilan ng pag-ayuno na alisin ito, magpakumbaba ka, iwasan ang mga bagay. Mga pananalita na ang dila ay nakakasakit ng kapwa-tao. Ang dila ang pinaka-number 1. Yung lisan, ang ating dila, minsan nagsasalita ng mga bagay na walang preno. Na minsan ay pagmamayabang na lamang para itaas niya ang kanyang sarili hanggang sa tanggihan niya na ang katotohanan. Na kahit mali na ang kanyang sinasabi, ay patuloy pa rin siya. Dahil na umiral na ang kanyang pride, umiral na sa kanyang puso ang paghanga sa kanyang sarili. Ang kibir at ang mga sinasabi ng niyang kapwa-tao, yung mga advisor nagpapaalala sa tao, yung nagpapaalala sa kanya na mga higit na mga maalam, tulad ng mga ulama, yung mga nagpapaalala sa kapwa-tao o yung mga eksperyensadong mga tao na kung saan ay halimbawa, yung mga tao na alam nila ang field ng kanilang trabaho. Doktor man siya, nurse, o guro. So may mga kanya-kanyang field dito. Scholar ng Islam, ustad, lahat ito ay may mga field. Pero tinanggihan niya. Minaliit niya. Hindi niya sinunod, hindi niya pinapakinggan. Kasi umiral na nga ang kibir, ang pagmamataas sa puso, ang pagiging arrogante, mataas na ang kanyang tingin sa kanyang sarili, ayaw na niyang makinig, ayaw na niyang magpakumbaba. So, mga kapatid sa panampalatayang Islam, nakakatakot kapag mayroong kang kasing liit ng atom sa puso mo, tunay na yan ang dahilan na kaya hindi ka kahabagan at ikaw ay papasok sa impyerno at hindi ka makakapasok sa paraiso. Kung ikaw ay kafir, hindi nanampalataya, nagmataas, may kibir ka, hindi ka makakapasok sa paraiso kailanman. Harama alayhim jannah. Bawal sa iyo ang paraiso. Kung ikaw naman ay Muslim, ay hindi ka kaagad makakapasok sa paraiso, sa impyerno ka muna dadaan. Na kung saan ang inahangad natin bilang Muslim ay hindi tayo makapasok sa impyernong apoy ng kahit isang minuto, kahit isang kisap mata lamang. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang buwan ng Ramadan ay buwan na tayo ay pinapraktis, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ni Allah subhanahu wa ta'ala, na matuto tayong magpakumbaba, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kwento na kung saan si Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu nagwika sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang lalaki ang kumakain. Akala rajul inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimali, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul biyaminika. Qala la astati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la istata ma'ana illa al-qibir. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang lalaking kumakain sa buwan ng Ramadan. Buwan ng Ramadan, tandaan natin mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, isang lalaki ang kumakain mula sa kaliwa. Gamit niya ang kaliwang kamay. So, isang halimbawa ng pagmamataas. Kumakain siya mula sa kaliwang kamay. Kasama ang Propeta Muhammad SAW. Ang Propeta Muhammad SAW nagsabi sa kanya, kumain ka, kul biyaminika, sa pamagitan niyong kanang kamay. Pero anong sabi ng lalaking yon? La astati, hindi ko magawa. Hindi daw niya magawang kumain sa kanan.
Bakit? Pakala la istata mamaana o manaahu ila al-kibir. Yung tao ngayon na sinabi niya hindi niya kayang kumain sa kanang kamay. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi niya magawang masunod ang Propeta Muhammad SAW na sundin na kumain sa pamagitan ng kanang kamay. Ang pumipigil sa kanya sa taong yaon na ayaw sumunod kay Propeta Muhammad SAW, ang pumipigil sa kanya sa pagsunod ay dahil sa kanyang kibir. Kibir, pagmamataas, pagtanggi sa katotohanan. Pride niya. Pag umiral po ang pride, minaliit mo ang tao, minaliit mo ang kapwa-tao mo, kahit alam mong ikaw ay mali, siya ay tama. Pag merong kang kibir sa loob ng puso, ay talagang tatanggihan mo ang katotohanan, hindi ka magpakumbaba at hindi ka susunod. Ito si Propeta Muhammad SAW mismo, na sinabihan niya ang kanyang ang isang Muslim na huwag kumain sa pamagitan ng kaliwang kamay. Gamitin mo ang kanang kamay mo. Pero anong sabi ng tao? Hindi ko kayang kumain ng kanang kamay. Kaya sabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi mo kayang kumain sa pamagitan ng kanang kamay? Ang kadahilanan, sapagkat umiral sa iyo ang kibir, ang pride mo. Ha? Ang pride niya ang umiral, hindi niya sinunod ang katotohanan, tumanggi siya. Dahil umiral. Kaya kung mayroon tayong kayabangan sa sarili natin, kayabangan, pinipilit mo ang sarili mo sa bagay na hindi mo feel, ito ay makakasira sa iyo. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa siya ay tumanggi na hindi sundin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, aha ila fihi ba'd. Rawahu Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay mula sa Sahih Muslim, na mula ngayon ay hindi mo na maiangat, sabi niya, ang iyong kamay. Hindi na niya maiangat ang kanyang kamay para itaas mula sa ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Hindi mo na magagawa kailanman yan. Yun. Kaya hindi na niya magawa ang kanyang kamay. Hindi na siya makasubo. Hindi na niya maangat ang kanyang kamay dahil sa kanyang pagtanggi sa katotohanan. Ano pa kaya kapatid? Kung ang mga katotohanan na ito ay ating tanggihan. Meron pa dito na sinabi ng Propeta Muhammad SAW na 3 uri ng tao ang papasok sa apoy ng impyerno dahil sa mga bagay na ito. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW na ang isang hari o isang pinuno ay itinaas ng kanyang sarili sa mataas na kalagayan sa mga tao, o itinaas niya sa pagiging Diyos ang kanyang sarili, tunay na ito ay hindi makakapasok sa paraiso. At ang isang mayaman na kung saan ang kanyang kayamanan ay hindi siya nagbigay ng sakat mula sa kanyang kayamanan, ay siya ay papasok sa impyerno. At ang isang tao na kung saan ay hindi niya binigyan ang mga mahirap na mula sa kanyang mga kapag-anak, tinanggihan niya ang kanyang kamag-anak na bigyan ng kanyang kayamanan dahil sa kanyang dignidad o maling pagmamataas, sila ay hindi makakapasok sa paraiso. At si Propeta Muhammad SAW nagwika rin na sa araw ng paghukom, si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi titingin sa 3 uri ng tao. Siyang mga taong nagdadamit ng maganda para ipagyabang sa harap ng mga tao. At ang mga taong nagbebenta, nagtitinda, kung saan sila ay
sisinungaling, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So isa ito sa mga halimbawa ng mga taong nagmamataas. Bakit natin sinasabi ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Upang tayo ay makaiwas sa pagmamataas. Na ang pagmamataas ay walang mapupuntahan kundi pagkasira natin. So yun po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kibir. Isang mga kairan na Ustad na sinipot na sa iyo na magagandang topic ngayong araw na to. So, mayroon tayong 5 minuto po mga kapatid. Kung sino man po ang may katanungan, ay pwede na po magsalita. O ibigay ang katanungan. Sige po. Kung mayroong magtatanong. Kung wala naman ay dapo tayo sa ano. Pwede naman siguro tayo mag-extend kahit ilang minuto. Kung mayroong magtatanong. Walang sumasaksi. Medyo maka-extend tayo. Mag-extend daw tayo mga sisters, mga brothers. Napagkaganda po ng topic o kahit po anong katanungan ang iyong gusto itanong ay open po ang ating mga ustad. Po, si mga sisters dyan na may pagdududa o may gusto mo Inawi. Kung kayo wala, ay dapat tayo sa lubos ni Ustad. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli po ay pinapaalalanan natin ang ating mga sarili. Hindi lamang ang mga nakikinig, kundi maging ang tagapagsalita. Lahat tayo ay kailangan natin maunawa ng ating mga sinasabi. Minsan kasi sinasabi natin ang mga bagay, ngunit hindi naman natin ina-apply sa ating sarili. So ibig sabihin, anumang kaalaman na ating marinig ay dapat gawin din natin. Yun minsan ay nakakaligtaan natin. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala namumuhi sa mga ganitong tao. Sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, lima takulu, sabi niya, bakit mo sinasabi ang isang bagay na kung saan ay hindi mo ginagawa? Lima takulu mala taf'alun. Kabura maktan indallahi an takulu mala taf'alun. So, ibig sabihin, lalong-lalo na tayong mga Muslim na mga ngaral, nandito tayo sa Islam para matutong magpakumbaba. Nandito tayo sa Islam para matutong makinig. Hindi lamang tayo ang tagapagsalita. Lahat tayo ay dapat makinig. Ikaw man ay bagong Muslim, ikaw man ay middle Muslim, ikaw man ay alim o scholar, ay dapat lahat tayo ay dapat na makinig. Kaya tayo lahat may pandinig, may paningin, kasi hindi ito dahil sa ikaw ay maalam, hindi ka na makikinig. Makikinig ka. Sapagkat tunay na ang pagmamataas ay isang delikadong bagay kapag itinaas mo ang iyong sarili. Isa pa sa mga sinabi ng Propeta Muhammad, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang paalala ng pag-iwas sa pagmamataas, ang isang maalam, sa panahon na yon ay pinaalalanan niya ang kanyang anak. Isa sa mga halimbawa ng pag-iwas sa pagmamayabang. Sabi rito, wala tasair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbul kullu muktalun fakhur. At huwag mong patambukin ang iyong pisngi. Ang sinabihan dito ay ang anak ni Luqman. Sa suratul Luqman, sinabihan niya ang kanyang anak, isang halimbawa ng dapat magpakumbaba. Huwag mong patambukin ang iyong pisngi sa harap ng mga tao ng may kapalaluan. Ibig sabihin ng may kayabangan. At huwag kang maglakad sa kalupaan ng may kabastusan. Ibig sabihin, sa mundong ito, ay huwag kang magpakita ng iyong pag-uugali ng may kabastusan sa iyong kapwa. Lalong-lalo na sa mga maalam o kahit sa mga simpleng tao. Vice versa, mayaman o maalam, dapat magpakumbaba sa mga taong kulang sa kaalaman o hindi abot ang kaalaman.
At ang mga taong alam niyang kulang siya sa kaalaman, dapat magbigay galang siya sa mga maalam at makinig siya sa advice ng kanyang superior o ng mga taong nasa field ng kaalaman na hindi niya abot. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, itinuro niya kay Luqman na ituro din sa kanyang anak at ituturo sa ating lahat. Katotohanan si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mayayabang at mapagpaimbabaw. So hindi minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mayayabang, ang yung may kibir. Sa puso niya, mapagpaimbabaw, ibig sabihin nagbabalat kayo. Mga taong nagkukunwaring maalam, pero hindi naman pala sila maalam. Mga taong nagkukunwaring kinukuha niyang propesyon na hindi naman pala niya propesyon yaon, tulad ng quack doctor. Hindi naman siya doktor. Hindi siya nakapag-aral, pero pinipilit niyang sarili niyang gawing isang doktor. May mga ganun, na kung saan ay pinipilit mo ang sarili mo sa isang field na hindi ka pala pwede sa field na yaon. Kaya itong sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na iwasan ang kibir sapagkat ito ang siyang magpapabaksak sa tao sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Ito ang sisira sa kanya. So, tandaan natin ito, al-kibir, batarul haq, wagamtun nas. Ang kibir na kapag meron ang isang tao kahit na maliit, na ang ibig sabihin ay pagtanggi sa katotohanan at pagmamaliit sa kapwa-tao, tunay na siya ay, sabi ni Propeta Muhammad SAW, la yadkulul janna ahadan man kana fi kalbi darratin min kibir. Hindi makakapasok sa paraiso ang isa man sa inyo kung meron siya sa kanyang puso na kasing liit ng atom ng pagmamataas, pagmamayabang, pagtanggi sa katotohanan, pagmamilit sa kapwa-tao, sa puso niya, tunay na ipinagbabawal sa kanyang paraiso. Maraming salamat po at nagabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa pananampalatayang Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa Galaw Kairan, Ustad, Muslimin, meron po tayong bibigyan ng daan. Isang katanungan po mula kay Muhammad bin Sham. Sabi na, Assalamualaikum mga kapatid ko sa Islam. Ang aking katanungan po ay ako'y balik Islam. Tama, kapatid po ba na tawagin kong kumpare ang aking mga kumpare? Maraming salamat po mga brothers and sisters. Yan po ang kanyang katanungan, Ustad. So, sa nagtanong po, maraming salamat po sa tanong mo. At alam natin na hanggang ngayon trending po ang katanungan na yan. So, pakatandaan natin, tayo po ay Muslim. At ang sinusunod natin ay ang Quran at ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang ating mga ulama na sila yung nagsaayos sila yung nagpapaliwanag ng kanilang napag-aralan para mas maunawaan din natin. So, sa tinatawag na pananampalatayang Islam, sa akida natin, sa Sharia, sa batas ng Islam, ay haram sa atin ang ninong-ninang. Tandaan natin mga kapatid, iyan ang lagi kong sinasabi pag may kausap ako, na ang dahilan ng pagsira na ginamit ni Satanas sa mag-asawa, sa magpamilya, ay itong mare-pare. Yan ang lagi nating sinasabi. Yung mare-pare, ninong-ninang. Yan ang mga dahilan ng pagkasira ng pamilya, ng buhay ng mga tao. Dahil sa sinisira nila, pinasok nila ito para sirain talaga ang pananampalataya ng mga Muslim noon. Pumasok ang mga paganong mga Katoliko at ipinasok nila itong paniniwala ng ninong-ninang para sirain ang pamilya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito po ay hindi pinagbabawal po sa atin ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ipinagbabawal po ito. May mga bagay na kung saan gustong-gusto mo, wa asa an takruha syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tandaan po natin ito lagi. Na may mga bagay na kapag ang isang tao ay hindi niya maabot ang isang bagay na kung saan ay minsan akala mo na ang isang bagay na kinamumuyan mo, hindi mo pala alam na ito'y nakakabuti sa'yo.
At may mga bagay na kung saan minamahal mo, gustong-gusto mo, pero ito pala'y nakakasira sa'yo. So sa pananampalatayang Islam, kung gusto mong magkaroon ng maring pare na akala mo ito'y makakabuti, at ito'y makakatulong sa'yo, at ito'y banding kayo, makapagpatatag ng inyong pagkakaibigan, mali po ito. Haram po ito, hindi po pwede ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tumulong sa tao na kung saan ay humingi ng tulong sa'yo, pwede mong tulungan kahit hindi Muslim. Pero yaong gawin kang ninong o ninang, ito po ay pinagbabawal po sa pananampalatayang Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Huwag natin bigyan ng daan ang kahit sino man na makapag-isip na pag binigyan mo ng daan si Satanas, magbigay ka ng idea, nakapasok si Satanas kahit konti, delikado mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya iwasan po natin, hindi po kailangan sa Islam ang ninong-ninang. Malinaw po ang kasagutan ni Ustad sa nagtanong. So, mayroon pa bang hapon magtanong? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tulad. Sige po. Example na ninong-ninang, ngayon Muslim na siya. Paano na yung ninong-ninang niya? Alisin niya na yun. So, sister, maraming salamat po sa tanong mo. Ayun. Opo, yung pagiging ninong at ninang, kung alimbawa ikaw ang ninang ng isang kumpare mo o kumare mo nung ikaw ay hindi pa Muslim, ngayong ikaw ay Muslim na, haram na po yon. Dapat mong maunawaan yon, bawal na po yon, haram na po yon, na ikaw ay maging ninong o ninang ng isang hindi mo naman kano-ano. Hindi mo naman, o kahit na yung siya ay kamag-anak mo, halimbawa, baka lulusot pa, gusto pang lumusot, ay hindi naman po ibang tao yun, ay kamag-anak ko nga po yun eh. O ito ay kapatid ko o kapatid ng tatay ko, ano man, pero ginawa kong kumare. Sa Islam po, bawal po ang kumpare. Kahit na ito ay malapit na kamag-anak, hindi po katuruan sa Islam. Aalisin na po yun. Opo, alisin na po natin yon. Hindi na po tayo dapat na sumali sa mga ganong paniniwala. Hindi na po natin dapat yun na tangkilikin. Dapat iwasan po natin yon dahil isa yon sa mga pamaraan para maiwas sa pagkasira. Una, ang ating akida. Pangalawa, makaiwas po ang sa fitna ng tinatawag na zina. Ang zina, diyan nagsisimula ang pangangalunya at pakikiapid na maraming nasisira na pamilya dahil sa si kumare at kumpare, ipinagkatiwala ni kumpare ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang anak sa kanyang kumpare. Itong si kumpare dahil sa Katoliko, sa Kristiyano, ay ginawa itong godfather, ibig sabihin tatayong ama dahil wala ako, kaya nakakapasok siya sa bahay, kaya nakakapag-advise, kaya nagiging magiliw, kaya nagiging malapit sa magpamilya na hindi naman niya kapamilya. Pinagbabawal po to sa Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga ang ayat na isinabi kay Propeta Adam alayhisalam, la takraba hadis sajara. Ibig sabihin noon na wag kayong lumapit sa punong kahoy na yan, ibig sabihin pinagbabawal. So yung kumari at mare ay isang halimbawa po na wag lumapit. La takrabu zina. Wag kayong lumapit sa pagsasagawa ng pangangalunya o pakikiapid. Yan po ay daan na maaring papunta po sa pakikiapid o pangangalunya. Kaya iwasan po ang kumari at kumpare. Yan po ay pinagbabawal sa Islam at yan po ay sangkap ng tinatawag na shirk o pagtatambal dahil may mga seremonyas po yan na kung saan ay bibindisunan ng pari ang kumpare at kumare mula sa kanilang pananampalataya. So ikaw ay pasok ka doon. Pag pasok ka doon, ikaw ay nagtambal. Paano kung inabutan ka ng kamatayan na? Mayroon kang ganong paniniwala. So baliwala sa iyo ang paraiso. Isa pa akong tanong. Pwede pa ba? Baka yung... Sister, paglilinaw po ba, Ustad? Sister, para maintindihan natin yung Ustad, ang sabi ni Sister, kung yung dati niyang kumpare-kumari ay ano na ang kanyang gagawin ngayon? Tatanggalin na ba niya o
sasabihin ba niya sa kanyang kumare at kumpare na hindi na tayo kumare at kumpare ngayon? Kumare, sabihin niya, kung siya'y tatawagin pa rin kumare at kumpare, sabihin niya ng may paggalang na mare, sabi niya, ano bang pangalan nun? Sabihin mo sa kanya na, alam mo, katotohanan, ngayon, ako ay Muslim na. At ito, ipaliwanag mo kung may kaalaman ka sa paniniwala sa pananampalatayang Islam, then pagkatapos, ipaliwanag mo sa kanya na kahit na ako'y Muslim na, ay tayo ay magkaibigan pa rin. At nirerespeto ko pa rin kayo bilang aking kaibigan. At kung meron akong may tutulong sa inyo sa abot ng aking makakaya, pwede ko kayong tulungan. Pero sa pagdating sa kumari at kumpare, ay yan po ay alisin na po natin dahil pinagbabawal po ito sa aking reliyon. Hindi ko po yung matatanggap dahil delikado po yan, danger po yan, bawal po yan sa Islam. So, ngayon ay hindi na, kumbaga ay hindi na po tayo kumari at kumpare, pero tayo po ay magkakaibigan pa rin. Kung tayo magkapitbahay, tayo ay magkapitbahay na magkakaibigan. Hanggang doon na lamang. At kung ano pa man yung mga kaalaman sa Islam, sabihin mo na ay talagang kailangan ko sundin dahil ito ang utos sa akin ng pananampalatayang Islam. Ustad, sa malinaw na kasagutan, yun po, sister, malinaw na po yun. Ustad, Sinong gustong, ano po? Ustad, ako po si Muhammad Santos, Ustad po sa Alibab, Ustad sa yun din po yung aking katanungan sa kanila. Kasi po, sa Pilipino, kasalayan niya kahit na hindi mo nga kung kumare, sa tatawagin ka ng pare. Ganyan. Sa ngayon po, sulat ako yung nag-Islam na po, siyempre po, nangyari sa Pilipinas, siyempre makita ko aking kumare. Yun nga po yung tanong ko kanina na hindi ko na sila pwedeng tawagin kumare at kumare. Siguro mas mainam na lang tawagin brother or sister. Mas okay po yun, Ustad, ano? So maraming salamat sa iyong tanong kapatid na Muhammad Hisham. Sa mga tanong na yan, napakahalaga po yan. So, pakatandaan po natin na hindi po yan kulturang Pilipino. Mali po yung ginamit na kasalitang kulturang Pilipino. Kasi parang sinabi mo na rin ang Muslim ay kasama sa kulturang Pilipino. Mali po yon. Hindi po yan kulturang Pilipino. Pag sinabing Pilipino, kahit na ang mga Muslim, halimbawa sa Mindanao, hindi nila matanggap na sila ay Pilipino dahil hindi sila nasakop. Pero dahil nga sa kasabihan ng batas na kapag nasakop ang isang bansa, natalo ka, kahit ayaw mo, ay kasali ka na doon. So ibig sabihin, Pilipino na rin ang tawag sa iyo. Pero pagdating sa sinasabing ito'y kultura ng Pilipino, mali po 'yon. Maling-mali po 'yon dahil hindi po ang mga Muslim tumatanggap o naniniwala sa kultura ng Kristiyano. Dapat kulturang Kristiyano 'yan. Ang kulturang Kristiyano, ang Katoliko, sila po ang gumagamit ng ganong paniniwala na tinatawag na kumare at pare, Godfather o Godmother, na kung saan ay kanila itong pinapaniwalaan o sinasagawa. Ngayon, kailangan ko bang alisin ito? Opo, dahil ito ay isa din ito sa mga nakasanayan natin na dapat pag-aralan nating alisin. Halimbawa, tulad ako dati, mahilig ako magsabi na Jesus Mariosep. So yung Jesus Mariosep na yun, expression ko yun nung ako ay Kristiyano. Pero nung nalaman ko sa Islam, na kasi sa Kristyanismo, lalo na sa Catholicism, ang Jesus Mariosep ay pagtawag yung kay Jesus at kay Maria na parang humingi ka ng gabay ng kaligtasan, eh yun po ay malaking kasalanan. Kaya nang maintindihan ko, unti-unti ko nang lagi kong isinasaisip na hindi ko na babanggitin ang salitang yaon, bagkus pinalitan ko ng la ilaha illallah o la hawla wala quwata illa billah. So nakasanayan ko, nawala na yung tinatawag na expression ko na
Jesus Mariosep. So ganun din po ang kumare pare. Pag-aralan mo rin yan na tanggalin. Tawagin mo siya sa kanyang pangalan. Hindi, wag brother and sister. Kasi ang brother and sister ay una kanila rin yun. Kundi tayong mga Muslim, ang brother and sister natin ay yung mga kapwa natin Muslim. Tawagin mo siya sa kanyang pangalan, kung ano yung pangalan niya. Kung ano yung pangalan ng mga taong yun, yun ang itawag mo sa kanya bilang paggalang sa kanila. Ustad, tanong ko lang po. Kapag tawag po ng kapatid sa ating Islam na allowed po ba yun? Kunyari, ang tinawag kong kapatid ay Kristiyano. Paulit, brother? Hindi ko narinig. Kunyari, ako po may kaibigang Kristiyano, natawagin ko siya na kapatid, tama pa rin po ba yun? Pwede pa, Seksad? Pwede pa? Ayan ang hindi natin, itanong natin sa mga mababa tayo. Pwede rin. Pwede. Kahit ilang minuto. So, 5 minutes. kapatid, yung pagtawag natin sa ibang kaibayo o ibang kareliyon na kapatid, so pakaingatan natin. Kasi ang kapatid, ang brotherhood, ang kapatiran ay yung sa tinatawag na Aqidatul Islam, yung akida, yung paniniwala nating mga Muslim, ang ating kapatid lamang ay ang mga kapwa natin Muslim. Opo. So kaya pag-aralan din natin ang pagsabi ng kapatid sa kapwa-tao natin na kung saan ay dapat nating maunawaan na ang pagbanggit ng isang bagay na wala sa Islam at ipinagbabawal ay wag nating gamitin. So mas mainam wag mong gamitin ang word na kapatid. Kundi kabayan, yan. Pwedeng kabayan. Kung hindi mo kakilala, tawagin mo siya kabayan. Yun. Usually, kabayan po. Ngayon, kabayan ang itawag mo sa kanya. O sir, o basta kung anong paggalang na hindi aabot sa mga bagay na ipinagbabawal sa Islam. Opo. Totoo po yan kasi yung mga na yun, sa Kristiyano po talagang kultura yung mga naitanong ko. Totoo po yan. Maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa aking mga katanungan. Salamat po ng madami sa inyo lahat. Salamat din po, Brother Muhammad Syam, at salamat Ustad sa iyong magagandang topic at pagtugon sa mga katanungan. So, iwan po natin ang ating balik tayo sa ating host, kanyang huling dua. At salamat. Ustad Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mga kapatid namin sa ating Islam. Dahil po sa tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang pahintulot ay natapos po natin ang ating programa. Kami po ay laging nagpapasalamat dahil sa walang sawang pag-aati niyo sa ating programa. Ganito lang po dahil siyempre yung ating napag-usapan kasalukuyan kumbaga niyan. Lumagpas na tayo. Manalakay na Ramadan po. Bali sa ngayon po kung ano po yung mga narinig natin na kung saan na mga dapat gawin mula sa ating mga puting ustad kung saan may kasiguraduhan yan sisikapin din at kung saan may isang buhay natin. Ano po bang saysay kung tayo ay naniwala sa nag-isang tunay na Diyos at nagpangako na sundin ang kanyang mga kagustuhan kung hindi natin po sinusunod. Kaya po ang ating layunin lahat at tamarin ay paano po tayo maligtas. So ang ating tunay na kaligtasan ay basta maniwala sa kaysa ng Allah at gawin po ang kanyang mga kagustuhan. Kaya hindi natin sa dakilang mabila nawa mapabilang po tayo sa mga taong mamuhay sa mundong ito kung saan tumatak sa mga landas at bawian po tayo ng buhay kung saan tayo ay naman na napalataya sa dakilang mabila. So ganito ko lamang mga kapatid, sana hindi po tayo magsawa at sa mga susunod na programa natin ay lagi po tayo makaatin inshallah para makamit natin yung mga gantimpala, biyaya at dagdag alaman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamat po mga ustad.